Oras na para kausapin natin si NBI Director Lito Magno. Ayan, Director Berry Lito Magno, sir. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Kuya Teo at Sister Sister Stella. Good morning, Director Sir. Makikibalit. Yes, ma'am. Good morning po. At sa inyong mga tagapakinig, taga-subaybay at taga-panood. Opo, at mabuti po yan. Pampalakas talaga yan, Kuyang. Tama-tama. Yan ay para sa mga magulang at para na rin sa atin yan. Ayan. Aba, hindi pa tayo nagsisimula nagpa-interview. Binabati na siya kaagad ni Ninong mo, Mr. Michael is my guy. Talaga? At pakiregards kay Director. Nakikinig ba si Ninong MG? Oo. Good morning po. Ayan na. Anyway, Director Lito Magno, sir, ayan na. Abay, ano po ba yung mga yung mga dokumento sa condominium ni dating Congressman Saldico? Dokumento lang ba? Wala ba mga limpak-limpak na salapi? Tungkol po doon sa ating sinagawang pag-implement ng inspection order, may mga nakita pong dokumento doon, pero ayon po kasi sa isa sa inspection order, ang mga ito po ay considered classified pa po o yung confidential. At inilalabas lang po yan sa pag-hearing. Siguro po sapat na malaman na may mga dokumento po doon na pwede nating ma-verify at ma-cross-reference sa mga binigay na salaysay at mga ebidensya pa nating nakalap sa pag-build up ng kaso na ito. Pero definitely, Director Lito Magno, sir, may kinalaman po ito sa mga projects, sa flood control projects at mga insertions. Yan po ang nakikita natin, kaya ho i-cross-reference natin yan para ho kung ito ay pwedeng magamit natin. Kasama kayo dyan yung mga payoff? Wala pa po tayong na mga dokumento. Wala bang pera kayong nakuha doon sa condominium, Director, sir? Sa report, wala naman pong nakita. Naitago na. Pero hindi pa po tapos kasi yung inspection order. Kasi po, Kuya Lakay, ang inspection order po ay gamit po iyan ng ating PCC o Philippine Competition Commission. Kung saan ito ay isang order na nagbibigay buhay sa isang ng 14 days, no? At ini-implement lang po yan during office hours, 8 to 5. So, minsan po, bumabalik tayo dyan habang hindi pa po tapos yung pagtingin o paghahalughog kung meron pa man pong mga dokumento na pwedeng makita. Hindi ko pala pwede. Ayan, Director, sir, yung bang, Kuyang sir, yung bang nirate, ito ba yung Horizon Condominium sa may, anong hotel yan? Diyan sa BGC? Sa may BGC po, dito sa may Shangri-La. Apa. Director, sir, mayroon bang aside po ba dito sa condo na ito, dito sa may Shangri-La, dyan sa may BGC, may iba pa po ba siyang lugar? May iba, kasi di ba lakay naalala mo may binabanggit pang ibang place ni Saldico? May mansion sa Forbes Park. Mayroon pa po ba tayong, kumbaga, kailangang puntahan? Pwede ba sabihin yun? Hindi yata pwede sabihin. Ang masasabi ko lang ay tuloy-tuloy naman po ang ating investigasyon. Hindi lamang po kay former Congressman Saldico. At ito po ay sa iba't iba pang personalidad na nababanggit sa usapin na ito. Tuloy-tuloy po ang investigasyon ng ating NBI. Kasama po natin ang ating kapulisan. Tutulungan po tayo dyan. Pati na rin po ang AFP sa pagbe-verify ng mga project identified natin na projects, no? Tumutulong po sila sa atin para masamahan tayo kasi alam niyo naman ho, sa ibang panig ng ating bansa medyo may mga delikadong lugar kung kaya nandiyan po ang suporta ng ating AFP at PNP. Ayan, sabi nyo, may inimbis na ba kayo iba, Director Magno, sir? Kasama na ba rito yung mga nababanggit na mga ilang senador, congressmen at mga contractors? Katulad po na nasabi ko, Kuyang Deo, tuloy-tuloy yung ating pag-case build-up. Di lang po natin mabanggit pa yung mga pangalan habang tayo ay nag-case build-up. Ayan,
balitang-balita po, Director Magnus, sir. Ayan, yung ilang mansion dyan sa Forbes Park. Ayan, na may mga secret vaults. Ito ba'y kasama sa mga investigation po ninyo? Patuloy tayo sa pag-iimbestiga, no? Kaya nga po, maganda po yung nasabing panawagan din ng SILG, Remulla, na ginagawa po natin yung mga ahensya ng gobyerno. Sana rin po ay humihingi rin kami ng tulong sa ating mga mamamayan, no? Na kung may alam sila, sila na mismo rin ang magbigay ng daan para makita natin at mas mapatibay natin ang pagka-case build-up natin. Oo nga, ano, baka sabihin, Secretary, Director, yung kapitbahay ko dito sa condominium ay box kung mag-deliver din. Di ba ganun ba? So yan ay welcome yung mga ganung information, Director Magnus, sir. Opo, welcome po sa atin yan dahil wag naman po sanang sayangin din natin by giving prank calls or prank information. Sana naman po lahat tayo ay naghahangad na malabanan natin ang korupsyon. Pero kung meron tayong masasayang na mga effort dahil doon sa mga maling impormasyon na ibibigay, no? Dahil siyempre, bine-verify po natin yan kahit gaano kaliit na impormasyon. Itong issue kay dating Congressman Saldico, Director Lito Magnus, sir, ayan ang sinasabi po na wala tayong, kung sinasabing nasa Portugal siya, wala tayong extradition treaty. Ayan, pwede bang mahabol pa rin siya kahit may extradition treaty sila doon kung sakaling meron pong arrest warrant na ilalabas laban sa kanya? Opo, sa kasalukuyan po ay wala pa po tayong natatanggap na red notice, no? At na-issue ng red notice, pero nakapag-apply na po tayo dyan. At pangalawa po ay sakaling makansela ang passport ni former Congressman Saldico, kahit po walang extradition yung isang bansa sa atin, no? Ang pwede naman pong magamit dyan ay violation ng immigration laws. Ibig pong sabihin, kung siya ay makita na o maharang sa pagpasok niya sa isang bansa sa paggamit ng kanseladong pasaporte, siya po ay pwedeng tanggihan at ibalik kung saan siya huling nanggaling o kaya naman po ay kung anong kanyang nasyonalidad. In this case, pwede po siyang ibalik sa Pilipinas. Depende po yan sa bansa kung saan ipapatupad ang violation ng immigration laws. Paano kung nakansela yung pasaporte niya, visa niya, Director Magnus, sir? Paano kung nagkaroon siya ng Portuguese visa o passport? Ay, siyempre po, kung nakansela yung isang Philippine passport, meron po siyang pwedeng magamit dahil kung yan naman po ay legal at valid kung saan tinatanggap ng isang bansa din, yun na nga po, ang intay naman natin ay yung pong red notice. Pagka red notice, Interpol na po ang hahabol sa kanya, Director, sir? Ganun ba yun? Yes, sir. Tama po, kuya. Yung Interpol po, makikipag-ugnayan sa atin bilang isa tayo sa miyembro ng Interpol organization. Ayan, pagka may red notice, mababali wala po ang extradition treaty kung sakali mga nagtago sa isang bansang may extradition treaty tayo. Ay wala tayong extradition treaty. Ang ano naman po noon ay yung pag-implement ng bilang pagtulong sa isang kapwa Interpol country. Kung may katulad po, may warrant po para sa atin. Director, sir, sa ibang naman po ba, medyo ma-list lang muna tayo kay former congressman ko. Kumusta na po ang update dito sa Vice Mayor ng Bansod Oriental Mindoro, si Vice Mayor Alma Merano? Pinatawag po ito ninyo ng NBI patungkol po dun pala nagtago sa bahay niya sa Quezon City. Ito pong si Department of Public Works and Highways Engineer Dennis Abagon. Pinatawag na po siya, hintayin lang po natin siya mag-apiro para makapagbigay po siya ng kanyang salay o parte sa kanyang kwento tungkol dun sa naganap na pagkakahuli kay Engineer Abagon sa isa sa kanyang bahay. May kwento siya, Director Magno, Kuyang sir, na hindi naman daw niya itinago doon sa kanyang bahay. Siya pa nga daw nag-report sa NBI. Yun nga po yung mga titingnan po natin, no? At kung ano ang magiging findings ng ating mga agents po, Kuyang Lakay at Sister Estela.
Ayan, pero before December 25 nga ba, Director Sir, merong maaresto na, makukulong na big fish, sabi ng Presidente. Sa ngayon po, ang pagkakaalam po namin ay ongoing ang mga preliminary investigations, no? At kung yan po ay masasampa na po ng ating DOJ, ay korte na po ang makakapag-sabi kung maglalabas na po sila ng kanilang mga warrant of arrest. Ayan, kung may mga impormasyon natin mga kababayan na may alam sa mga involved sa flood control scandal, Director Magnus, sir, ayan, saan sila pwedeng magreklamo? O kaya tumawag, magsumbong. Apo, ang ating pong linya ng telepono ay meron po tayo 523-8231. 523 8231. O kaya po, para po masigurado, baka po magkamali ako. Baka itong naibibigay ko, ito pa po yung mga lumang number natin mula nung ako'y naging ahente. Kaya i-message ko na lang po, kaya lang kayo, para po masigurado. Yes, sir. Okay nga, Rud. Director... banggit ko na lang din po. Yes, sir. Director Lito Magno Kuyang, sir. Maraming salamat. Magandang umaga and good luck sa inyong mga operation. Thank you. Thank you, Director. Maraming salamat po. Maraming salamat po. At magandang umaga. Thank you very much, sir. Daming